Magandang araw mga kalami. Subukan po naming ipapakita sa inyo ang aming simpleng lutong pares na minimize lamang ang kanyang sangkap para maiwasan ang dagdag gastos. Pwedeng pang sariling pagkain o pwede din pang negosyo. Sundan ninyo kami at panoorin ninyo ang aming gagawin na simpleng pares. Ang mga sangkap na ating gagamitin ay ang garlic, onion, spring onion, ginger, oyster sauce, soy sauce, sugar, at beef tenderloin. Pero kung gusto mong makamura, laman na lang ng beef ang iyong gamitin. Ayan mga kalami, maglalagay na tayo ng konting mantika para sa ating paggisa ng sibuyas, bawang, at luya. Ayan, painitin natin para mas maganda ang ating paggisa. Ang atin pong cook ay walang iba kundi si Madam Lami. Kaya Lami kasi masarap itong magluto. Kahit simple lang ang mga gagamiting ingredients na papasarap niya ito. Ayan, inuna muna niya ang bawang. Pwede rin na sibuyas ang iyong unahin para hindi gaanong masunog ang bawang. Pero kung bawang ang iyong uunahin, okay rin. Bantayan mo lang. Baka mamaya maging black bawang ito pag iyong napabayaan habang iyong ginigisa. Ayan mga kalami. Isusunod na niya ang sibuyas, siyempre. At halo-haluin para pantay ang pagkaluto ng mga sangkap. Halo. Sige lang para maging masarap. Tapos sasamahan mo pa ng kaunting dasal. Lalong sasarap itong lutong pares ni Madam Lami. Isusunod na ang luya. Yan. Halo-haluin uli para maluto ang luya. Yan mga kalami. At isusunod na ang dahon ng sibuyas o spring onion. Hindi ko alam kung bakit spring onion ang tawag nito. Wala naman ako ng itang spring. Dahon lang naman ng sibuyas. At susunod nating ilalagay ay ang tenderloin. Ayan, 1 kilo po itong tenderloin na ating lulutuin ngayon na pares. At hahaluin uli para mag-mix ang mga ingredients at pantay ang kanilang pagkaluto. Yan, halo, konting halo. Siguradong masarap itong luto ni Madam Lami. Sa tingin ko pa lang talagang tulo na ang ating laway nito mamaya. Pagkatapos ng ilang minutong paghalo ay ilalagay na natin ang oyster sauce para maging manamis-tamis ang lasa ng ating pares. At isusunod natin ang soy sauce. Mamili na lang kayo kung anong brand ang gusto ninyo. Pwede ring sauce Ginoo ang inyong ilagay. Joke lang. Ayan, tapos haluin uli para kumalat ang oyster sauce at ang soy sauce. Sa pagluluto kasi, kanya-kanyang style yan. Itong ating style o itong style ni Madam Lami, simple lang. Pero kahit simple, masarap pa din at importante lasang pares siya. Mahirap naman kung sa kakatipid mo maging lasang paksiw itong pares mo. Yan ang mahirap. Wag na wag niyong sobra namang tipid. Tama lang na tipid para makabawas sa gastos. Ayan, pag medyo brown na yung ating beef, lagyan na natin ng tubig at pakuluan o palambutin na natin ang karne.
lagyan natin ng 2 litrong tubig at palambutin natin ng mga 1 oras. Depende kung mabilis itong lumambot. Siguro alam nyo naman kung ano ang pagkakaiba ng kumukulong tubig sa kamay ni Madam Lami. Ang kumukulong tubig talagang nakapagpapalambot yan ng karne at kayo na ang bahalang dumugtong, baka mapagalitan pa tayo. Habang pinapalambot natin, pag medyo kumonti na yung tubig, pwede nating dagdagan para hindi siya matuyo. Baka maging sinangag ang kalalabasan nito pag natuyuan ng tubig. At ilalagay na natin ang sugar para mangingibabaw ang lasang matamis sa ating pares. Depende na sa inyo, kung ayaw nyo naman ang matamis, edi huwag nyong lagyan ng sugar. Pero si Madam Lami ay magdadagdag ng sugar para lalong maging masarap ang kanyang lutong pares. At lalagyan nga pala natin ito ng konting anis. Depende pa rin sa inyo kung gusto ninyo ng may lasang anis. Pero kung ayaw ninyo, pwede ring wala. Pares pa rin ito. Alam nyo ba kung saan nagmula itong lutong pares? Ang pares mula sa salitang Tagalog na ang ibig sabihin ay kombinasyon o sa Ingles ay pair, ay isang uri ng ulam na mula sa pinalambot na baka at inihahain kasama ng sabaw ng mami at sinangag na kanin sa bawang. Ika nga nila klaseng karinderya dahil sa panlasa nitong pangmasa. Pero saan nga ba ito nanggaling? Taong 1979 nang maisipan ng negosyanteng si Lolita Tio ng Jonas Mami House Siopaw na ihain ito. Isa kasing lasing na customer nila ang makulit at gabi-gabing bumibili sa kanila ng kanilang tindang ulam na beef asado na may star anise at isang mami noodles. Dahil nga sa kakaibang hatid ng kombinasyon ng mami at beef ay naisipan na nila itong tawaging pares at isama sa kanilang menu. Sabi nga ng ilang chef, naging sikat ito sa panlasa ng mga Pinoy. Dahil bukod kasi sa mura ito, ewan ko, hindi naman yata mura ngayon ang karning baka. Madali pa daw itong ihanda. Ayan, pag medyo matabang mga kalami, lagyan nyo lang ng konting soy sauce. At samahan nyo na ng paminta nga pala para medyo maanghang ng konti. At 1 pirasong Knorr cube para dagdag lasa din yan mga kalami. Ito kasi ay napalambot na natin kanina ng mga siguro mahigit 1 oras bago lumambot ang karne. At dahil hindi naman purong tenderloin ang ating beef, ito ay laman na may konting tenderloin. Para makamura tayo, lalagyan natin ng all-purpose flour para maging malapot siya at masarap ang kanyang sabaw. Ayan mga kalami, kompleto na ang ating pares at pwede na tong ihain sa mga gutom na tao. At hindi lamang paano paggawa ng pares ang inyong natutunan ngayon, may kasama pa itong history kung paano o saan ang galing ang lutong pares. Sana suportahan ninyo ang bagong channel na ito, ang channel ni Madam Lami. Hanggang sa susunod na vlog, sana'y manood uli kayo at maraming salamat sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe mga kalami at mag-like na rin kung inyong nagustuhan ang aming lutong simple lang na pares.